Isipin niyo ito, isang napakalaking barko ng Pilipinas na kayang magdala ng helicopters, magsilbing command center sa gitna ng krisis, at tumulong sa libu-libong Pilipino sa panahon ng sakuna. Hindi ito eksena sa pelikula, posible itong maging realidad. Dahil ayon sa isang kumakalat na impormasyon mula sa defense observers, may plano ang Philippine Navy na mag-acquire ng isang helicopter carrier, kasama pa ang napakaraming bagong warships. Pero gaano ito kay-toto? Kaya ba talaga ito ng Pilipinas? At ano ang magiging epekto nito sa depensa ng bansa? Pag-usapan natin. Kamakailan lang, isang tweet mula sa Philippine Defense o SINT account ang naglabas ng isang RUMINT o Rumord Intelligence tungkol sa long-term force targets ng Philippine Navy. At kung totoo man ang mga numerong ito, masasabi natin na isa itong napaka-agresibong modernization plan. Unahin natin ang pinaka-eye-catching sa lahat, ang planong magkaroon ng isang LHA o LHD, o mas kilala bilang Helicopter Carrier o Amphibious Assault Ship. Ayon sa impormasyon, ito raw ay posibleng maging Dokdo derivative. Ibig sabihin, maaaring base ito sa design ng South Korean Dokdo class Amphibious Assault Ship. Kung mangyayari ito, magiging isa ito sa pinakamalaking barko sa kasaysayan ng Philippine Navy. Pero ano nga ba ang silbi nito? Hindi ito katulad ng aircraft carrier ng mga superpower na may fighter jets. Ang focus nito ay helicopters at amphibious operations. Ibig sabihin, kaya nitong magsagawa ng malawakang disaster response, troop transport, at evacuation missions. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad, napakalaking bagay ng ganitong klase ng barko. Isipin mo, isang floating command center na kayang magdala ng relief goods, medical teams, at rescue helicopters sa mga lugar na hindi agad maabot ng land transport. Bukod dito, pwede rin itong magsilbing flagship ng Navy sa joint operations. Ibig sabihin, dito pwedeng i-coordinate ang mga operasyon ng Navy, Air Force, at Army sa isang malaking mission. Pero may isang malaking tanong, priority ba talaga ito? Ayon mismo sa source, hindi raw ito ang pinaka-top priority. At kung iisipin natin, may punto ito. Dahil bago ka magkaroon ng malaking helicopter carrier, kailangan mo muna ng sapat na escort ships, tulad ng frigates at destroyers, para protektahan ito. At dito papasok ang iba pang bahagi ng plano. Isa sa mga pinaka-realistic at inaasahang mangyayari ay ang acquisition ng karagdagang landing platform docks o LPDs. Target daw ng Navy ang total na 6 na LPDs, kabilang na ang mga existing na Tarlac class. Ang susunod na batch ay tinatawag na Tarlac Flight 3. Kung matutuloy ito, magiging mas malakas ang kakayahan ng Pilipinas sa amphibious operations, mula troop deployment hanggang disaster response. Sa totoo lang, ang LPD ang mas practical na version ng helicopter carrier. Mas maliit, mas mura, pero highly capable pa rin. Isa pang malaking highlight ay ang planong magkaroon ng 3 hanggang 4 na bagong guided missile destroyers o DDGs. Kung matutuloy ito, malaking leap ito para sa Philippine Navy. Dahil sa kasalukuyan, ang pinakamalalakas nating surface combatants ay frigates pa lamang. Ang destroyers ay mas malalaki, mas heavily armed, at may advanced radar at missile systems. Kaya nitong magbigay ng area air defense, anti-ship, at anti-submarine capabilities. Sa madaling salita, ito ang magiging shield ng fleet, lalo na kung magkakaroon tayo ng high-value asset tulad ng helicopter carrier. Kasama rin sa plano ang 3 hanggang 4 na anti-air warfare frigates, bagamat initial na target ay 2 units. Ito ang mga barkong espesyalista sa pagdepensa laban sa aircraft at missiles. Napakahalaga nito lalo na sa modern warfare kung saan ang banta ay hindi lang sa dagat kundi pati sa himpapawid. May binabanggit na possible designs tulad ng Japanese Mogami class o Korean HDF 6000. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang mananalo sa bidding. Magkakaroon din daw ng dagdag na 2 units ng Miguel Malvar class frigates, para makumpleto ang target na 6 ships. Ito ang magiging general-purpose workhorses ng Navy, kayang gumawa ng iba't ibang mission tulad ng patrol, escort, at combat operations.
Isa sa pinakaimportanteng bahagi ng plano ay ang pagdagdag ng 6 pang Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels, na magdadala sa total ng 18 units. Ito ang magiging pangunahing barko para sa patrol ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa dami ng hamon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng presensya. Hindi lang ito tungkol sa laban, kundi sa pagpapakita na may nagbabantay sa ating karagatan. Bukod sa patrol, may kakayahan din ng mga barkong ito sa maritime security at maging sa anti-submarine detection. Kasama rin sa plano ang 12 corvettes, na magsisilbing middle-tier combat ships. Mas maliit sila kaysa frigates pero mas armado kaysa OPVAS. Mayroon ding tinatawag na JRCF o Joint Response Command Fleet na target ay 2 units. Bagamat ayon sa source, walang planong i-expand pa ito. At nandyan din ang MMCF, na inaasahang dagdag sa multi-mission capability ng Navy. Reality check, kaya ba ito? Ngayon, dumako tayo sa pinakaimportanteng tanong, kaya ba ito ng Pilipinas? Kung pagsasamahin mo ang lahat ng barkong ito, aabot ito sa napakalaking halaga, bilyon-bilyong dolyar. Kaya malamang, hindi ito mangyayari agad-agad. Ito ay isang long-term plan na maaaring tumagal ng 10 hanggang 20 taon. At depende rin ito sa budget, political will, at security situation ng bansa. Pero isang bagay ang malinaw, unti-unti nang nag-iiba ang mindset ng Pilipinas pagdating sa defense. Mula sa pagiging minimal defense posture, papunta na tayo sa mas credible at modern na armed forces. Strategic impact. Ano ang ibig sabihin nito? Kung matutuloy kahit kalahati lang ng planong ito, malaking pagbabago ang mangyayari sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Magkakaroon ang Pilipinas ng kakayahang hindi lang magdepensa, kundi mag-project ng presence sa mas malawak na bahagi ng karagatan. Ang helicopter carrier, kung sakaling matuloy, ay magiging simbolo ng bagong yugto ng Philippine Navy, isang navy na hindi lang nakatuon sa coastal defense, kundi pati sa regional operations at humanitarian missions. Sa ngayon, lahat ng ito ay nasa level pa lang ng rumors at projections. Pero kadalasan, ang mga ganitong impormasyon ay may halong katotohanan. At kung susuriin natin ang direksyon ng modernization program ng Pilipinas, hindi malabong makita natin ang ilan sa mga planong ito na maging realidad sa mga darating na taon. Ang tanong na lang ay hindi kung mangyayari ba, kundi kung kailan. At kung sakaling dumating ang araw na makita natin ang isang helicopter carrier na may bandila ng Pilipinas, masasabi natin na ibang-iba na ang ating Navy kumpara sa nakaraan. Isang Navy na handa hindi lang sa digmaan, kundi sa pagtulong, pagprotekta, at pagdepensa sa sambayanang Pilipino.